Good day everyone, it's Edward Duque from EMD Wheels, and today mag-release tayo ng Honda City 1.5 RS na hatchback and Ignite Red. So yung kliyente natin for today, month end ngayon. So panghabol natin to. So may isa pa tayong hinahabol na kliyente na Honda City RS din. So ngayon magpo-focus tayo dito sa Ignite Red na Honda City 1.5 RS. Yung kliyente hinintay na lang natin. So tara guys, check muna natin yung unit, check muna natin yung quality niya, yung exterior and interior ng unit, and then testing natin yung features niya. So check muna natin. So ngayon magpo-focus muna tayo sa front portion ng Honda City 1.5 RS and hatchback. So syempre, una sa lahat, meron tayong Honda Sensing. So later, i-demo natin yung feature ng Honda Sensing sa kliyente. And then next is yung, syempre, yung engine natin is 1.5 L15 iVTEC double overhead cam and CVT transmission. Ang maganda sa unit natin is meron tayong paddle shifter for the RS. So sa design natin dito sa front, piano black yung grills natin, LED yung DRL, high beam and low beam, and even sa sa mga signal lights, ayan, LED siya, tapos even the fog lights, LED na rin siya. And then may RS badge tayo, yung grills natin is matte black, and then itong pinaka-chin natin sa bumper, sa pinaka-lower part ng bumper natin is very sharp siya, and then mukha siyang carbon kasi yung texture niya is carbon. Then after this front, check muna natin dito sa may side portion ng Honda City Hatchback RS. So syempre, yung mags natin, alloy mags natin is 16 inches mags, and then Berlina block siya. Then may side skirt tayo, piano black yung side mirror natin, and powerful na siya. Pagdating sa handlebar natin, syempre ang pinakamaganda sa Honda City RS hatchback is naka-smart entry na tayo, and meron din pala tayo sa key fob natin na feature which is yung remote engine start. Pwede nating i-start yung unit na to using the key fob. And then, syempre, yung preno natin for the front brake natin is naka-disc brake tayo, and then drum brake yung likod natin. We have for the safety feature ng preno natin, we have the ABS or anti-lock braking system, and then meron tayong vehicle stability assist or yung VSA natin. So, pagdating dito sa top view natin, sa top portion, meron lang tayo, syempre, naka-shark fin antenna tayo, and for the RS, piano black din tayo. Medyo masikip lang tayo ngayon kung mapapansin ninyo. May promo kasi tayo dito sa Green Hills for the PMS natin. So para naka 30% off sila ngayong month end. So kaya medyo sobrang dami talaga tayo. Pansinin niyo, wala tayong choice para malaki yung magiging space natin. So anyways, check natin dito. Meron tayong third brake light and piano block ulit ditong part na to. And we have the defogger. Meron tayong sprinkler dito, and we have the sa mga hatchback natin, automatic na to, meron tayong wiper sa likod. So isa pang difference siya between the sedan, ito may wiper tayo sa rear glass natin. So LED, ayan, LED na. So naka-park light na tayo, binuksan na natin. And then nagwo-work naman yung mga signal lights natin. And also we have reverse camera. So may reverse camera tayo, and ito yung pinaka trunk space natin. May tonneau cover tayo, so nagko-cover siya sa mga parts natin. So we have the yung mga freebies natin, which is yung 3M tint, meron tayong matting, and then early warning device. We have the tools nandito na sa loob, umbrella, tapos keychain natin. So meron tayong keychain. So check ko lang, so dito meron kasi siyang organizer. So nandito yung tools natin sa may organizer natin. So this is itong organizer na to is another difference between the sedan and hatchback natin. Tapos ayan, nandito yung jack. So hindi ko na maangat, so kailangan ko tanggalin yung mga tools natin dito. Nandito naman yung jack, and nandito naman yung reserve tire natin. So maganda dito sa Honda City hatchback, so isang difference siya between the sedan is pwede natin ma-fold yung mga configuration ng second row natin. So pwede natin 60-40 ma-flat yung upuan natin. So meron tayong tinatawag na ULTR, utility. So makikita niyo pag utility, sasaraduhan natin dito, and meron tayong long mode, meron tayong tall mode, meron tayong refresh mode. So mamaya papakita natin sa kliyente natin. And after this, ayan, so pagdating dito, yung diffuser natin, so very sporty siya. So mukhang carbon na naman siya, pero hard plastic lang yan guys. So dito, check na muna natin dito sa medyo masikip sa kabilang side eh. So second row natin,
leather seats tayo. So sa interior ng Honda City, syempre naka-leather seats tayo, may mga suede style na red stitches. Then sa second row din, meron tayong second row vent, tapos meron tayong dalawang 12 volts na output dito sa may likod natin. And then meron din tayong armrest dito sa second row. And ito, naka-chrome handles tayo for the top of the line. So lahat ng mga top of the line natin, chrome handles yung mga door handle natin sa mga interior natin. So check na rin natin guys yung yung pinaka-loob natin. So yung driver side and passenger side ng Honda City Haulers. So dito tayo sa interior magfo-focus ngayon. So sa passenger side and driver side tayo. So number 1, syempre ang maganda dito sa Honda City, black yung ceiling natin and yung mga pillars natin is black din. So napaka-sporty and very elegant yung itsura ng interior pagka black. So very low maintenance yung mga black interior. So madali siyang linisin and madali siyang i-maintain. And then syempre ang maganda sa mga top of the line natin for when it comes sa safety features, we have the side curtain airbags. Tapos may side airbags tayo. Tapos meron tayong dual airbags. So dagdag yan. And then syempre meron tayong Honda Sensing. So dito sa side portion natin, naka 3M tayong original. Meron tayong tweeters, dalawa. And then chrome handles na naman tayo dito sa front. Tapos napo-fold tayo. So may power fold tayo ng side mirror. And sa adjustment naman, powered na rin siya. Central lock natin, power. Pwede tayo mag-lock. Central lock din ng window natin. And yung switch natin ng window, all power na rin siya. And then we have the vehicle stability assist. Yun yung para hindi tayo mag-understeering, oversteering while dumadaan tayo sa mga curve lines. So pagdating dito sa ilalim naman, we have the yung footrest natin, yung brake, and yung mga pedals natin, RS pedals yan. So very sporty na rin siya. So hindi nyo na kailangan lagyan pa ng ibang accessories. So pagdating dito sa gauge natin, so pwede natin i-adjust yung brightness. So makikita natin. So guys, ano pala to? 10 kilometers lang yung tinatakbo ng kotse natin or yung client natin is 10 kilometers lang. Sobrang sariwa pa, sobrang bago pa talaga. So for Honda City RS, exclusive lang sa mga top of the line, we have the paddle shifter. Pwede kayo mag-manual transmission, even CVT transmission tayo or automatic transmission. So dito naman sa headlights natin, we have the auto headlights, auto high beam and low beam. So isa siyang feature ng Honda Sensing natin and yung fog lights natin na ito. So testingin natin yung signal lights kung nag-work. So nag-work naman pareho, high beam and low beam, so nag-work. And yung auto headlights, try natin kung nag-work. So ang auto headlights natin nag-work din. Then next natin, yung steering natin, leather din with red stitches. Yun nga, may paddle shifter tayo dito sa may integrated na sa may side mirror natin. We have the control audio. So meron tayong audio controls dito sa may left side, and yung sa Bluetooth hands-free natin, pwede tayong pwede tayong sumagot ng calls natin or mag-decline, or pwede tayong voice command sa cellphone natin. And then dito naman sa right side natin, we have the adaptive cruise control with low speed follow, and yung LKAS natin nandito na rin. So mamaya explain natin yan sa kliyente. And then for the steering natin, adjustable yan. So up and down, so telescopic na siya. So ibig sabihin nahahatak natin siya, and then tilt, ayan, na up and down siya. So para mas magiging personalized yung experience natin while nagda-drive tayo. So pagka kunyari, iba-iba syempre tayo ng height, iba-iba tayo ng build ng katawan, pwede natin siyang i-adjust. So depende sa preference nyo. So dito naman sa kabilang side, we have the switch ng wiper natin sa front and back. So sa front windshield natin, down and up lang, and then iti-twist lang natin yung dulo for the rear wipers natin. So ito yung key fob natin. So yung key fob natin, naka-remote engine start, may remote engine start tayo. Tapos naka-smart entry tayo with with walk away, auto door lock na rin siya. And then push start na rin tayo. So ito yung push button natin. So to start the unit, kailangan lang natin magpreno and then isang pindot lang. Then next natin is 7 inches ng infotainment natin. So infotainment natin, ayan, may radio AM FM tayo, USB, Bluetooth, and meron tayong tinatawag na Apple CarPlay and Auto Android. So ito, mamaya tatanong na lang sa kliyente kung gusto nila tanggalin yung mga plastic. Sa aircon naman natin, ito yung mga knob ng aircon natin. So may max cool tayo, auto climate, front. So yan, tingnan natin. So nagwo-work naman pareho, So face
face and foot, nag-work din. Fit natin, and yung front, ayan, nag-work naman pareho. So, air circulator natin ito. So, pag umiilaw siya, ibig sabihin, nagsisirculate lang yung hangin natin dito sa loob. On-off ng compressor natin. And then, on-off ng vent and adjustment ng vent end. So, left and right lang yung pag-twist. So, next natin, may icon button tayo dito. Ayan, for fuel efficiency. So, additional feature natin yan para mas maging matipid yung unit natin. We have the USB slots dito for charger and for phone and USB purpose lang. So, sa mga MP3s natin, kung may mga USB kayo, pwede kayo mag-save and then lagay nyo lang dito. Power outlet natin, so yung charger and lalagyan or slot ng pang mga mga dashcam natin, so pwede yan dito. So yan, leather din tong part na to. So yung glove box, ito, ayan. And then, dito, check natin yung reverse camera kung nag-work. So, nag-work naman. We have the wide view, normal view, and top view. Then, next is, meron tayong neutral, drive, and S-mode. So, S-mode para gusto yung mas sporty and magamit natin yung paddle shifter. S-mode lang po natin. So, makikita natin sa may transmission indicator natin na naka-S tayo. And then, pag pinindit natin yung plus, so, makikita natin kung anong position ng transmission natin. Sa first position tayo, up to 7 position yung transmission natin. So, handbrake, okay naman. So, kumakagat naman siya agad. Maganda yung adjustment yung sa may drum brake natin. Handbrake, and okay naman. Oh, yung mga plastic. So, lahat, kompleto pa. Pati yung plastic natin dito, sobrang fresh naman. So, yun guys. Okay naman so far. Exterior, interior ng unit natin. Okay naman siya. So, yung kliyente natin, nagsasign siya sa ngayon. And after that, may mga, may mga orientation lang tayo about sa insurance natin, about sa mga PMS natin and warranty. And then, pag natapos sila doon, turn over na natin yung unit. So, papakita na natin and i-demo na natin sa kliyente yung Honda City nila na hatchback. So, samahan nyo na lang ako guys. And then, de-demo pa natin tong unit sa kliyente. Check muna natin yung exterior, sir. Drive na si sir, oh. Ayaw na bumaba. Tara, sir, check muna natin yung lubos. Na-amaze lang ako. Sir, pang ilang kotse to? First car po. First car. Wow. Ganda agad, ha? So, sir, check muna natin. Yan, yung integrated side turn lamp natin, LED, fog lights. High beam natin to, sir. Low beam natin, DRL. So, pati yung sa integrated na rin sa headlight natin, yung signal lights. So, okay naman, sir. Then, next is, check mo, sir, kung may mga gas-gas. Pero, sir, papapunasan ko ulit kasi medyo, medyo maalikabok. Kanina pa nandito sa labas, eh. So, yan, okay. Sir, 16 inches mags. Tignan mo rin yung mags mo kung may gas-gas or wala. Pero, so far naman, nung check ko kanina, wala naman siya. Side skirt, power nut yung sir. Check natin mamaya yung mga bubong, sir, ha? Check mo din mamaya. Maalikabok lang, sir. Sabi ko kaya i-retouch na lang muna. So, ito, sir, tatapakan ko. Iilaw, sir. Tapos yung reverse light. Tingnan mo, sir, kung iilaw lahat. May ilaw, sir. Reverse light. Ayan, sir. Reverse light, umiilaw, sir. So, okay naman. Umiilaw naman lahat. Tapos, plate light natin, sir. Yan, umiilaw naman. LED siya. Tapos, reverse light, reverse camera natin. Tuno cover. Ito, sir, sinasabit yan dito. Ayan. Tapos, pag ginamit mo yung utility natin, kasi diba may refresh mode tayo, ULPR. So, mamaya, sir, testingin natin. Tapos, sir, ito, keychain natin, early warning device, umbrella natin, sir. Tools natin, may organizer kasi to. Yan. So, pwede mong lagyan. Sana yung songbook mo, ma'am? Nandyan. Pinasok mo naman. Yung songbook mo. Nandun sa loob. Yung manual na saan. So, yan.
Tapos, jack natin sir dito sa loob. Silipin mo sir. Ayan. Nandiyan naman sa loob sir. Ito yung maganda sa sa hatchback. May ganito. Sa sedan kasi wala. Talagang itong lawanet lang. Tapos after, even yung lawanet niya, ibang, mas maganda yung quality niya. So ito sir, tanggalin muna natin to para testingin natin yung pag-fold ng second row. Dito sa second row sir, iaangat mo lang. Tanggalin ko na sir yung mga, yung mga seat belts. Sir, yung plastic, tatanggalin na ba natin? Saka na lang. Wag muna. Nako, i-vlog mo ano to. Unwrapping. Sir, ganito. Angat lang. Sa kabilang side ka, sir. Testingin mo yan. Yan. Ito angat dito. Yes po. Then, tulak lang. So yan, 60-40 sir, pwede mong i-fold yung kalahati. So, kaya, balik lang natin to. So ito yung utility sir, utility mode, yan po, diretso. And then next sir, yung long mode naman, ihihiga mo yun sa harapan. Hindi ko lang kasi mabuksan pero ihihiga lang yun sir. Refresh mode, tatayo mo tong dalawa, tapos tatanggalin mo yung headrest, tapos i-abante mo siya, tapos po-fold pababa. Yun yung refresh mode. Napapag ko naman sa ibang video mo. Paano sir? Pero ito sir, testingin lang natin yung tall mode. Tall mode naman sir, ganito. Fold ko lang ulit. Angat. Angat lang to sir. Tapos ito sir, napo-fold. Ito yung pang-lock mo. Yan. So para mag-lock siya. So ito naman, nag-work naman siya. Goods naman. Yan. So balik ko lang sir yung kabila. Balik ko lang yung plastic. Sir, yung plastic, very fresh naman siya. Tsaka, by the way sir, 10 kilometers lang. So mababa lang. Second row vent natin sir, tapos may dalawa tayong 12 volts na outlet, tapos may armrest tayo dito sa side na to. So next, check pa natin dito sir kung may tama ba or... So sir, naka side skirt na rin siya, so wala ka nang problemahin sa side skirt. Naka smart entry na rin siya, tapos may remote engine start tayo. Try natin yung remote engine start. Sige. Sir, make sure pag tayo, remote engine start tayo, saradong mabuti sir yung mga pintuan natin, front and yung rear natin na trunk. So dapat nakalock yun sir. So next natin gagawin sir, lock po. And then hold 5 seconds. 2, 3, 4, 5. Yan. So dyan sir, mag-start lang yung accessories na nakabukas natin dyan sir, yung aircon, para lang lumamig yung cabin natin. So, ito sir, naki-smart entry tayo. So, hindi mo na kailangan pindutin yung key fob natin. Hawak ka lang dito sir. So, yan, ma-unlock mo na po. Sa pag-lock sir, pindot ka lang dito. So, ngayon kasi medyo lagi namang praning yung mga may-ari ng kotse. Gusto i-check lagi. So, dito ka lang mag-check sir. So, just in case sir na medyo malayo ka at may papakuha ka sa loob, nasa iyo pa yung susi. Sir, pwede may unlock dito. Just lock. Yan, gumagana naman sir. So ngayon, pag nalobat ka naman, ganito naman sir. Buksan mo dito, gamitin mo yung key mo. Check na rin natin sir kung gumagana dito. Yan sir, gumagana naman. So next natin sir, check naman natin sir yung naka-remote engine start na tayo. Tapos yung hood natin. So maganda sir, pagka binuksan mo yung mga hood mo, binuksan mo yung hood mo tapos nag-shift knob ka, nagpindot ka ng shift knob while nagre-remote engine start ka, mamamatay sir yung engine natin. So next natin sir, check natin yung engine. Sa engine naman sir, check lang natin dito yung itsura, kung malinis ba yung pagkaka-prepare natin. Maintenance natin sir every una sir, first month or first 1,000, whichever comes first. So ibig sabihin, pag ginala mo agad siya, wala pang 1 month, naka 1,000 ka na, pasok mo na agad sa kasa sir. So sa kasa sir, sa first month,
maganda sir, I advise na dito ka muna sa Green Hills just in case sir na may mga maramdaman ka na kailangan mong ipa-adjust. So normally sir, pag mga first 1,000 ginaangat lang silang ganyan, sine-check yung mga preno, mga under chassis natin, check yung system. Pag normal naman lahat sir, ilalabas ka na agad. Tapos ngayon sir, normally sir na kinakarga or tinatap upan pagdating sa first 1,000 natin, ito sir, coolant. Kasi sa coolant natin sir, sa ngayon ito, tinan mo sir. Ayan, yung coolant natin, wala pang nasa normal na pa naman siya, level. So pagka nabiyahe mo pa yan, bababa pa yan ng konti. Tapos sasabihan lang kayo ng SA nyo na sir, kailangan natin tapapan lang. So konti lang ang gagamitin. Magkano lang sir, mas around 300 pesos, 1 liter na yon. Kasi bibigay naman sa iyo yung matitira. And then, aside from that sir, wala ka ng ibang babayaran. So next mong PMS sir is 6 months or 6 months or 10,000, whichever comes first. So ganun na naman sir. Wala ka pang 6 months pero naka 10,000 ka na. Ano ka na ulit? Pa-maintenance ka na ulit. So dito sir, ang next mo naman sir, syempre PMS mo 10,000 or 6 months. Next naman sir, yung warranty naman natin is 3 years po or 100,000. Ganun din sir, whichever comes first na naman yun. So syempre yung 100,000 for 3 years, sobrang haba na, parang gamit na gamit yung kotse. So typically sir, hindi naman umaabot ng 100,000. So just in case sir, umabot ka ng 3 years, na sir, mawawala na po yung warranty natin. So mga ways para ma-void yung warranty natin, una sa lahat, hindi mo sinunod yung PMS, which yung every 6 months mo. And then next sir is nagpakabit ka ng mga accessories sa mga hindi authorized Honda dealer or kasa. So dito naman sir, may nag-offer din ng extended warranty just in case na interesado ka. Pero ang extended warranty kasi sir, we advise yung mga kliyente na after 3 years, nagpapa-PMS pa rin sa kasa. Continuous pa rin. Continuous pa rin. Kasi kung naka-PMS kasi or naka-extended warranty ka, katulad din siya ng condition ng 3 years warranty na dapat sa kasa ka for 3 years. So, nasa around 13 to 14,000, magpo 5 years na yung warranty mo. Ang maganda dun sir, kasi covered lahat. So, for example, yung under chassis mo, magkaroon ng problema. So, yun, pwede ka na ulit, pwedeng magpagawa, tas and then, wala kang babayaran kahit piso nun. So, para siyang insurance, pero wala kang participation. So, dito sir, lagi mo lang i-check ito. Sa sprinkler natin to, yan. So, tubig lang naman sir, any solution na gusto mong ilagay. And then, sa dipstick natin sir, dito, check mo lang, maganda sir, kahit mga overnight, para makita mo yung normal na hindi mo siya pwedeng i-check or hindi siya accurate pagkaka-start lang. Hindi mo makikita agad yung pinaka-level ng oil natin. So at least 30 to 1 hour po na nakapatay kung gusto mo talagang i-check. Or overnight po. Sa overnight, huwag mo na i-start, check mo yung level. Yung dalawang linya dyan sir, yan yung minimum and maximum natin. And then next natin sir, na laging, yan, yung natin, coolant natin. Tapos dito naman sir, pagdating sa may brake fluid natin, actually hindi naman siya kinakargahan. Pag bumaba kasi sir, normally ang kotse kasi pag nagagamit na yung brake pads niya, sumasama na rin sir sa may piston kasi yan sir. So yung piston, tinutulak niya yung fluid, di ba? Pag numimpis na sir yung mga brake pads natin and even yung brake shoe natin sa drum brake natin, tumutulak kasi sir yung piston, bumabawas niya sir. So ang hindi normal dyan sir, sa brake fluid natin yung maubos. Pag naubos kasi yan, ibig sabihin may leak. So dun tayo kailangan parang paayos yan sir. Pero pag bumaba lang sir ng konti, hayaan mo lang. Kasi after mga ilang taon sir, pag nagpapalit ka ng brake pads, tinulak nila yung piston yan, balik ulit yan sa maximum niya. So 1 year warranty pagdating sa battery natin. So hindi kasama sa mga warranties natin sir, yung mga consumables, yung mga oil, mga fluids natin, yung mga belts natin sir, yung mga bulbs natin, yung exterior natin sir, hindi kasama sa warranty to. So ang pumapasok dyan sir sa exterior natin, insurance na. Then ano pa bang natin sir? Yan, 4-cylinder siya, 1.5 engine, L15 double overhead cam. Chain type na siya, yung timing niya, timing chain na siya, CVT transmission, tapos may paddle shifter tayo. So mamaya sir, di-discuss natin yung paddle shifter. So ngayon, check naman natin dito sa interior sir. So start natin dito sir sa may sidings natin. So, sir, power fold, yan sir, nag-work naman siya. Tapos check natin sir dito sa right side. Yan, ayun, okay naman, gumagana naman. Kabilang side sir, gumagalaw sir, no? Okay naman.
Sir, yung mga bintana natin, kakakabit lang kasi yan kanina. So, bigyan mo siya hanggang Monday bago mo siya ibaba. Tapos, window lock ko muna, sir, para hindi po mapindot nila, baby. Central lock natin, sir, nandito. Nag-work naman yan, sir. Vehicle stability assist natin, sir. Yan yung sa traction control natin. So, sa vehicle stability assist natin, sir, pag naka-off siya, yung, sir, lalabas dito. So, yan. Pag umilaw yan, sir, na hindi mo ino-off, ibig sabihin may problema ka. Kailangan mong baka i-reset or baka normal yung ganyan, sir. Pagka umiilaw yung ganyan, baka nangat-ngat ng daga, lalo na ngayon tag-ulan. So, yun na natin. Yun yung mga iiwasan natin ngayon, sir. Sir, sa gasolina natin ito, sir. Hatak lang po. Sa hood natin, sir, dito po. Tapos, naka-RS, ano tayo, sir, pedal. Tapos, dito, sir, sa steering natin, na-adjust siya. Telescopic and tilt po. So, na-hap. Ayan. So, doon na pala yun. Ayan, up and down. So, mamaya, sir, i-adjust na lang po. Okay. Signal lights natin, sir. Okay naman. Gumagana. So yan, next natin, sir, ito. Para sa mga gauge natin, yan. So adjustment, sir, ng lights. Yan. Paddle shifter natin, sir. Sa paddle shifter, para magamit mo yan, sir, S mode yun lang po. S mode, tapos pindot ka lang, sir, makikita mo may M1. Up to 7 position po yan, sir. Oh, grabe, month-ending kayo, no? Oo nga eh. Kasi yan, 10 kilometers pa lang yung tinatakbo natin, sir. Sa volume, yan. Sa audio controls natin, sir. Testingin natin, sir, yan. Gumagana naman, sir, no? Paglipat ng channel, ayan naman, gumagana din siya. Home, nilipat din naman po. Source, sa source naman, sir, AM, FM, yan. Yan yung ano mo, yan yung source po. Tapos pag may Bluetooth ka, sir, lalabas din dyan Bluetooth. Apple CarPlay, ganun din, sir. Tapos Bluetooth hands-free natin, sir, pag nakakonect ka sa Bluetooth po. So pwede kang magsagot ng tawag po. So dito naman, sir, sa may ilaw natin, so may, ayan, auto headlights tayo. Ayan. So ito auto headlights, sir, yan yung sa Honda Sensing natin. Na kunwari ito, sir, medyo madilim na, automatic siya pag start mo. Pag naka-auto lang siya, kasi normally, sir, ano yan, sir, yung ganyan, auto lang eh. Kasi pag in-off mo siyang ganyan, bibip lang siya na magbibip. So, lagi lang natin naka-auto, sir, para kunwari, paglabas natin tomorrow, araw na, maliwanag na, mag-off naman, sir, kusa yung headlights natin. So, ang hindi lang namamatay, sir, sa headlights natin yung DRL, yung daytime running light natin. So, alam ko naman, kabisado mo na to. Tinetesting na lang natin lahat. So, sir, okay na, busina. Okay naman, gumagana. So, ito naman, sir, yung cruise control. Sa cruise control naman, sir, sa Honda Sensing din po siya. Pinindot mo yan, lalabas yung icon natin dun, sir. 40 kilometers above, sir, magstay ka lang sa isang speed. So, for example, nagdadrive ka sa SLEX, 100 km per hour, steady ka lang doon, ng 5 seconds, bitaw ka ng gasolina mo, sir. Automatic na siya magta-throttle, automatic na siya, sir, mag-slow down and mag-stop, sir. So, may LKS, yung lane keeping assist natin, sir, ito po. So, ikikip ka niya sa linya po. So, yan yung may torque. Ibig sabihin, sir, yung tumitigas siya pag lumiliko. So, way po para makaliko ka, sir. Bigyan kanya ng permission, sir. Mag-signal light ka lang, sir, kung saan mo gusto. Which is yun naman pinaka-safety standard. Then next, sir, ito naman, lane keeping assist. Ito, sir, yung sa distansya naman, yung paghihinto siya, and yung mag-i-slow down siya. Yan po. Mami, video mo. Alam din ako. Kahit pa-clean lang. Ay, sorry. Ano, okay? Kalalaglag. Tapos yan, ito, sir, the more na bumababa yung linya, lumalapit ka sa sa adaptive cruise control mo. Then, next natin, sir, 3 ways to cancel, sir. Cancel ka lang dito. Patayin lang natin yan, sir. Off. 3 ways to cancel, sir. Cancel ka dito. Gasolina ka or preno. Cancel cruise control natin. Dito naman, sir, yung sa may safety support natin, ito yung ayan, road departure mitigation, yung makikita mo yung mga linya, iiba-iba siya. Mamaya makikita mo yan pag nagdadrive ka mamaya. Nawawala yung linya, sir, pagka may mga daan tayo, sir, na nawawala yung linya, ganyan po. Then next natin, sir, yung collision mitigation braking system. Yan naman, sir, yung yung pepreno siya mag-isa. So una, sir, magbe-brake siya, kumbaga mag-warning muna siya. And then after that, pag di ka talaga nagpreno, and then steady lang, sir, yung object sa harapan natin, automatic siya, sir, ihinto, sir. So pwedeng any object, sir, basta madedetect niya,
Kahit hindi kotse, sir, kahit pedestrian, pwede yan, sir. Nagmomotor, nagbabike, sir. Proven yan. May nagpost sa may group ng BRV Club. May lumiko biglang bike sa bike lane. Promenon bigla yung kotse. Ang pinaka-delikado lang kasi talaga dun, sir, hindi naman ikaw eh. Ang delikado dun, pag medyo may mga hindi marunong or mag-respect sa yung safety distance sa likod. Kasi kunwari, bigla ang huminto, tapos yung isa nagka-text. Nakatutok, nagmomotor, pak. Yung naging concern niya doon, may motor na nakatutok sa likod niya. As in, tutok na tutok. So, hindi namin alam sa post kung nabangga ba niya or hindi siya nabangga. Kasi parang wala, after nun, kinat na nila yung CCTV. So, next natin, sir, yan, okay naman. Dito, sir, na-adjust to. So, yan, gumagana naman pareho. Dito, sir, Apple CarPlay yan. Tumutugtog naman, sir. Kanina, inaano ko lang. May makaka-copyright lang kasi ako. So, pag naiinip ka, sir, kasi dito matagal, di ba? Oo. Pwede naman dito. Ayan. Pero kasi ito, sir, safety, feature to eh. Para while driving, hindi ka... Hindi na kailangan. Yes, nakatingin ka lang dito, sir, sa kotse mo, sa harapan. Sir, USB mo, sir. Pag USB, may tugtog ka dito. Ngayon, sir, next natin. Check natin, sir. Connect natin yung Apple CarPlay mo. Sir. Ito, sir, sa Apple CarPlay nyo, magagamit nyo, ayan. So, ibig sabihin, walang Waze si ma'am. May Google Map lang. Sa map lang, yan dyan, makikita nyo po. Kasi walang built-in na GPS to eh. So, dito, pagka maganda dito, reported, gusto pumunta sa SM, kunwari. Ortigas. Pwede mag-wifi habang naka-car. Maganda, ma'am, dapat naka-wifi ka. Pero pag ina-open. Ay, ma'am, sorry, data mo pala dapat naka-on. Date ang Kasi para ma'am, ang pinaka-purpose kasi talaga niya, phone mirroring, tapos yung pinaka-connection mo sa internet is yung data niyo po sa cellphone. So ngayon, hindi kayo hindi kayo makakapag-search pag wala. Sige, pinasok ko yung Kasi wala akong data. Data to. Sige, ma'am, yan po. Ano niyo po yung data po? Ayan, kumonect ka. Okay. Wala akong wifi. Sige, ma'am, okay lang. Connect niyo lang, ma'am, yung wifi. Ay. Na-end pag naka-wifi. Sige, try mo nga. Disconnect. Okay. So, yan ang niya. Kailangan data. Opo. Inilipat ko na lang dito yung SIM card kung naka. Pwede naman, sir. Isang sa Android yung Hindi. nakalag. Kailangan natin magpalit ng phone. Yun ang pinaka-solution talaga. Okay. So ngayon, kunwari, paggagala kayo, sir, yan po. Okay. Para hindi na kayo maglalagay pa ng accessories dito ng phone nyo. So next is, sir, dashcam. Kasi ito, sabi ko sa inyo, sabihan mo ako pag gusto mo ng mga mating. Kasi tag-ulan ngayon, makikita mo sa mga grupo, yung mga namumuti, nagkakaroon ng molds. Yun nag-i-start, sir. Yung mga nagtutubig sa loob. Tapos may mga humidifier, sir, na parang mga nabibili sa mall para siya yung nag-absorb, sir, ng mga moisture. So ngayon, sir, okay naman to. Nag-work naman siya. Radio muna tayo. Sir, yan, gumagana naman, sir, no? Sir, tanggalin na natin to. Sige, okay. Pwede naman natin ibalik mamaya para makita lang natin yung yan. Sa settings, sir, pwede kang mag-change ng bass, level mo. Ito naman, sir, yung speed sensitivity. Ibig sabihin, sir, pag bumibilis ka, sir, nag-a-adjust din siya ng 3 volume. So, para hindi mo mas marinig yung engine tsaka yung road noise. So, dito naman, sir, fader. So, kaya rin front lang, rear lang. So, yan, sir, gumagana naman lahat. Yan, nandito. So, center mo na sa ganyan. So, dito, sir, ikaw na bahala mamaya. Okay, sir. So, 0 lang natin. Huwag mo lang ito, sir, yung bass. Yun yung unang nakakabasag, sir, ng money. Sir, pag babalik mo sa CarPlay, ito lang, sir. Pero since wala tayong data, yan po. Yan. Then, next natin, sir, ito. Sir, ko naman natin, sir, Max Cool. Testingin lang natin, sir, lahat. Auto climate. Okay. So, ito, sir, mag-adjust siya mag-isa. Front. Yes, sir, meron. I-defogger natin yung mga linya sa likod, sir. Bira naman gamitin niya, sir. Sir, fit and face, meron naman dito. Okay naman. Fit and front. Sir, nag-work naman. AC on off, sir, yung compressor natin. So, lumalamig naman yung aircon natin. So, pagka pinatay mo yun, sir,
iinit na yung ano natin, sir. So, air circulator natin, sir, yung maamoy mo yung labas. So, make sure na lagi siya naka-on para hindi mo una sa lahat, yung mga dust, yan, may ipon sa pinakanan natin, sir. Then, ito, sir, sa may ship, natin, sa knob natin, sa may vent, on-off, sir, ng aircon. Ito, sir, left and right. So, pag left, sir, palaw pa lamig. Pag nagpula naman siya, painit, sir. Mga 23 lang, sir, pwede naman siguro na yan. So, gusto mo, sir, pag nilamig ka pa, baba mo pa. So, dito, ma'am, sa second row, meron tayong aircon. Tapos may charger din po tayo sa ilalim. And then, Question lang. Ito yung switch na aircon, di ba? Para saan tong anong to? sir, ito kasi, pag pinatay mo to, ito lang mawawala. Yung compressor lang natin. So, yan na, sir. Yung, kumbaga yung lamig. Tapos ngayon, para magiging fan lang to. Ay, okay. Magiging vent. So ngayon, for example, sir, naramdaman mo bilang minute kasi nawala na yung ano natin. So ngayon, sir, for example, gusto mong naka-off lahat yung phone, yung ano natin, lahat, sir. Bago natin patayin yung kotse, di ba may mga ganun? So, patayin muna natin aircon, patayin muna natin yung... Ito yun, sir. Para patay lahat talaga. Okay. So ngayon, pag i-on mo siya, dito naman, sir. Ngayon, pag nararamdaman mo namang hindi siya lumalamig, ito naman na may kasalanan na, sir. Naka-off siya. May kliyente kasi ako, sir, ba't yan yung aircon mo? Hindi lumalamig, yung pala naka-off to. So yun lang po. Double check na, sir. Glove box, check na, sir. Babaglang malaglag, okay naman, di ba? Hindi naman basag. So dito, sir, yung USB mo, sir, pag gagamitin mo yung phone mo dito po. Okay. Tapos power outlet natin, sir, dito po. Try mo lang, sir, dapat original lang yung charger mo. Okay. Saksak mo, sir. Original cable. Yes, sir, cable. So, ngayon, ginagamitan lang natin, sir, kasi ng cable pag wala tayong Apple CarPlay and Auto Android din sa phone natin. So, next, yung icon button natin, sir. Yung icon button natin, sir, yan yung, kukontrol niya yung takbo mo, yung engine, and then yung aircon natin para maging matipid siya. Usually itong icon ginagamit sa City driving lang talaga to, sir. Kasi pag mga highway driving, sir, ma-feel mo parang sakal yung kotse. Okay. So, i-off mo siya. So, yan, sir, makikita mo. Yan. Pag ino-on off natin, lumalakas, humihina yung aircon. So, yun yung way niya para tumipid siya ng at least 1 kilometer per liter. Reverse camera natin, sir, yan. So, ayan, sagad na. So, wala na sa, natin, normal view, wide view. Sir, para makita mo yung patigilid. So, ito naman, sir, wala siyang reverse sensor, yun yung nagbe-beep. So, yun wala lang. Pero actually, hindi naman na siya talaga totally kailangan, sir, kasi may camera ka na. So, okay naman na siya. Pero depende sa'yo, sir, gusto mo pa magpalagay. Handbrake natin, sir. Okay naman, kumakagat naman siya. Armrest natin, sir, ito po. May mga plastic pa ng dito yan, sir. Sir, last chance, tatanggalin, hindi. Wag na. Wag muna, sige. Kasi balik muna natin kasi baka enjoy mo muna, sir, yung mo, pagka brand new. Sarap magtanggal ng plastic eh. Totoo, di siya madali lang naman, sir.